Naniniwala ba kayo na dapat isa din sa mga matutunan natin yung maging positibo tayo lagi kung paano natin tratuhin ang sarili natin? Bukod kasi sa pinaka-importanting relasyon natin sa ating Ama sa Langit, isa din ito sa mga nakikita kong importanteng relasyon na dapat na ma-develop natin. Yung magkakaroon tayo ng magandang relasyon sa sarili natin mismo. Aminin natin o hindi, marami pa rin kasing tao ngayon na parang hindi nila tanggap kung sino sila, kung anong mga meron sila. Hindi nila gusto yung buong pagkatao nila kung anong nakikita nila. Paano nakatuon sila lagi sa anumang klase ng pagkakamaling nagawa nila, anuman yung mga kahinaan nila, yung paulit-ulit nilang gustong tambayan, yung buhay nila sa nakaraan na punong-puno ng pagkakamali at kabiguan, ayaw nilang lisanin. Lagi nilang hinahangad na sana, kakaiba na lang ako. Bakit kaya hindi na lang nila magawang tanggapin yung sarili nila dahil yung Ama nga natin sa langit, galak na sila ay isa sa mga nilikha niya. Masyadong kritiko yung ibang tao sa sarili nila mismo. Hindi nila magawang pakisamahan ng maayos yung sarili nila pero nagagawa nilang pakisamahan yung ibang tao. Hindi natin magagawang magbigay ng tapat na pagmamahal sa iba kung hindi natin uunahing magbigay ng tapat na pagmamahal sa sarili natin mismo. Ang pinakamagandang pwede nating ialay sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, yung maging mabuti muna tayo sa ating mga sarili. Yung maging mabait muna tayo sa ating sarili. Yung maging maawain muna tayo sa ating sarili. Yung maging mapagpatawad muna tayo sa ating sarili. Ayan, puro sarili muna. Magawa muna nating mahalin ang ating sarili. Kung nagagawa nating mahalin ang iba, bakit hindi muna sa sarili natin? Hindi mo magawang maging kritiko sa iyong mga kaibigan dahil nag-aalala ka na baka magalit sila sa'yo. Pero sa sarili mo, sobrang criticize mo. Yung nagagawa mong batiin yung mga kaibigan mo sa mga pinapakita nilang napakagagaling na mga talento. Ina-admire mo pa nga yung ibang tao, pero sa sarili mo mismo, hindi mo man lang magawang makita yung mga talento mo. Hindi naman ibig sabihin na kung naging mabuti ka muna sa sarili mo, makasarili ka na, o kaya arugante ka na sa iba. Of course, hindi mo kasi pwedeng ibigay ang mga bagay, katangian na wala ka sa ibang tao. Kailangan taglayin mo muna yan para kung anumang meron ka, yan ang pwede mong ibahagi sa iba. Ewan ko, pero marami pa rin akong naobserbahang mga tao na galit mismo sa kanilang sarili. Kalaban nila mismo ang kanilang sarili. Kasi hindi nila gustong tanggapin kung anong meron sila, kung anong nakikita nila, kung ano yung klase ng pagkatao meron tinataglay yung sarili nila. Paano? Lagi silang nakafocus sa kung anong nakikita nila. Kumpara sila ng kumpara sa mga taong nakapaligid sa kanila o kakilala nila. Yung hinahanap-hanap mo sa loob-loob mo kung sino yung tunay mong kalaban pero hindi mo alam na yung sarili mo mismo. Gusto mong talunin yung sarili mo. Nililimitahan mo yung mga pangarap mo mismo. Sinasabotahe mo yung relasyon mo. Dahil galit na galit ka sa sarili mo. Hindi mo matanggap ang pagkatao mo. Marami ng tao sa paligid natin ang kung minsan, ayaw tayo. Sila na yung parang nagiging kalaban natin dapat. Huwag mo nang idagdag yung sarili mo mismo na kalabanin yung sarili mo din. Kesa mag-focus ka sa anumang mali sa buhay mo o sarili mo, kailangan bilangin mo ding matutunan kung ano yung mga tama mo. Yung pananatili mo sa pagiging negatibo ay hindi yan makakatulong sa'yo. Dapat aralin mong makaramdam ka ng mabuti sa loob-loob mo tungkol sa'yo. Kung malupit ka kasi mismo sa sarili mo, ano bang ina-expect mo? Alangan namang hindi ka din magiging malupit sa iba. Kung hindi mo nagagawang mapatawad yung sarili mo at binabalik-balikan mo yung mga kahinaan mo, yung mga pagkakamali mo, paano ka din magiging makapagpatawad sa iba? Huwag kang manatiling nabubuhay doon sa negatibong ikaw, doon sa maraming pagkakamaling ikaw. Lumisan ka sa ganyang klase ng buhay mo sa nakaraan. Dahil kung aantayin mo muna ang perfect time, aba, you will be waiting and wasting the whole life.